mag-rehearsal for pulang araw. So wala pa akong choice but hindi pumunta doon. And then, habang nag-rehearsal po ako, medyo malungkot na ako kasi sayang po yung role. Kasi yung role ni Libby, I believe it's something na really interesting. And kaya nalungkot po ako, but then after ng rehearsal namin, tinawagan po ako ng handler ko na makakahabol pa ako sa audition. So talagang tumakbo ako palabas ng building, naghanap ako ng taxi, then tumakbo ako papunta sa GMA. Tapos pagdating ko sa audition room, hingal-hingal pa ako. But then, ayun, the audition went well, and ayun, nasabi po sa akin na nakuha ko yung role. Kaya I'm really grateful and I'm really happy. Ano sa palagay mo yung ginawa mo dun sa audition para ikaw yung mapili for this series? Actually po, mahilig... sa GMA po, kilala ko bilang yung GMA artist na taga Pampanga na bumabiyahe para lang makapag-workshop. Doon po ako kilala ng mga handler kasi sobrang talagang kahit hindi ko po klase sa workshop, pumapasok po ako kahit hindi ko klase para lang may matutunan ako and para lang may mga technique akong malaman. And actually, yung audition po kasi that day, panghapon. And meron pong acting workshop nung umaga. So kahit hindi ko po klase, pinasukan ko para lang maging open ako that day. And then meron pang language workshop, which is English workshop. At that time po, medyo kainaan ko po yung English. So talagang pinasukan ko yung dalawang klase na yun para lang maging prepared talaga ako. So, ayun, I believe yun po yung naging dahilan. And syempre, magiging love triangle ka dito ng Pinjal. Paano ka nag-prepare first? Nung nalaman ko po, medyo kinabahan po ako. Kasi Alfia na yan, and I believe talagang sobrang mahal sila ng supporter nila. So, kung may hadlang, parang, di ba, magagalit sila. But, si Sofia po kasi, nakaka-work ko na siya before. Kasama ko po siyang nagmo-modeling before, nung bata pa po kami. And nung nagkita po kami, never niya naman pong pina-feel sa akin na nagsistart pa lang ako sa pag-acting, ganyan. And dun po namin na-build yung friendship. So kada may mga scenes po with Allen din, pinag-uusapan po talaga namin. And ayun, I'm grateful kasi very open po kami sa isa't isa para wala pong ilangan sa mga scenes. Ganyan. Pero kanina sa Q&A, parang palaban ka kung if ever may mambash sa'yo na Yes. Kasi po, as an actor, parang yun po naman yung goal, na mabigyan ng life, mabigyan ng justice yung character. And yung character po ni Libby, I believe po kasi na she's someone na maraming tao yung maiinis sa kanya. I mean, mabait naman po siya. It's just that mali lang yung mga approach niya, ganyan. So, most of the time, nami-misunderstand po siya. Nami-misunderstood siya ng mga tao. Pero, ayun, kung magalit po sila, okay lang naman po sa akin because it's my work. Work lang naman po yun. Mabait po ko in person. Promise. Siyempre naman, character lang naman. Yes, And opo. eto, since parang ito yun na yung biggest role mo so far. Yes po. Ano yung nilulook forward mo? Siyempre, marami pang pagdadaanan yung role mo. Ano yung nilulook forward mo sa magiging journey mo dito sa Prinsesa ng City TJ? Ako po, isa po talaga sa nilook forward ko. Siguro yung magiging experience ng character ko. Kasi po, yung character ni Libby, it's really complex. Marami po siyang layers. Marami po siyang pagdadaanan. And I believe, parang dun sa experiences na yon, sa mga scenes na yon, mapapakita ko po yung kung ano po yung kaya kong gawin. And I hope, yun din po yung makita ng mga viewers. Kaya dun po ako na-excite. And also sa mga away scenes, very nakaka-excite po. Kasi even though mabibigat yung scenes namin ni Sofia, every pagkasabi ng cut, tawanan lang po talaga sa set. And tinatanong po kami if okay ba. And okay na okay po kami. So, ayun. Handa na ba ang pisngi mo at saka mga strands ng buhok mo? If ever. Handang-handa na po. Sobra. Parang ang dami ko na pong na-experience. Gulong-gulong na po. And na-experience na yung sampalan. And malakas sumampal si Sofia, guys. So, talagang kailangan palaging prepared. And syempre, mag-start pa lang ang 2025. May mga nilulook forward ka pa ba for this year? Siguro po more work.
Kasi po, syempre, sobrang grateful na ako sa prinsesa ng CityJet. Pero kung may mga darating po na opportunities, mga brands, or like mga guestings, syempre hindi ko po tatanggihan. Yeah. And eto na lang, syempre as an actor, syempre nagsisimula ka pa lang. Pero syempre ang tingin ng iba, eto ka na, ganyan, mayaman ka na. Ano pa ba? Ano ba yung mga usual na tingin nila pagka-artista? Very glam lang. Yes. So ano sa palagi mo yung, base sa na-experience mo ngayon, ano yung parang gusto mong i-clarify sa mga tao? Siguro dun po sa part na mayaman. Kasi po actually, laki po ako sa hirap ever since. And every taping day, mag-isa lang po ang bumabiyahe mula Pampanga. And commute pa po yun. Parang sasakay pa ng bus. Tapos ako lang po mag-isa. So buhat ko yung taping chair ko, buhat ko yung mga maleta ko mag-isa. And ganun po yung routine ko every taping. And wala po akong kasama. Though mahirap po siya, pero somehow, fulfilling din kasi parang alam ko na kaya kong gawin mag-isa. So, ayun. And parang it's really important din na paligiran mo yung tao, yung sarili mo ng mga taong na i-ground ka para hindi lalaki yung ulo. So, ayun po. And Lauren, this possibly could be parang start for a better, Lauren 2.0. Ayan. Yes. For your stardom. Possible na start talaga. So, if babalikan mo tong video na to 5 years from now, ano sasabihin mo kay Lauren now? Lauren, I'm so proud of you. Naiyak. I'm so proud of you and I hope you're proud of yourself because you're strong. And ayun, pakabait ka palagi. Tapos, huwag ka masyado kumain, please. Yun lang naman. Ayan, stay humble always. I love you, myself. Thank you.